Ang karamihang kinakatakutan ay siyang kabuhayan ng mga ilan. Iyan ang trabaho ng mga magigiting na embalsamador. Lakas ng loob at tibay ng sikmura ang kanilang bitbit sa bawat serbisyong inahatid. Balitang hatid ni Nakayla Tigno at Rubian Pagunsan. Kinakatakutan, iniiwasan, pinandidirihan. Yan ang nasa isip ng karamihan. Ngunit ang katotohanan, ito ay isa lamang marangal na trabaho at pinagkakakitaan. Kaya't dinayo ng aming grupo ang isang embalsamador sa Ordaleta upang masagot ang ating katanungan mula sa pagsiservisyo sa mga yumaon na mahal sa buhay. Si Ginoong Paulo Enriquez Malonzo at ang kanyang kapatid ay mga licensed embalmer na nagmamay-ari ng Enriquez Funeral Home na minana pa nila sa kanilang lolo. Embalming is a procedure wherein it involves restoration, it involves preservation, and it involves sanitation. Paano po nag-umpisa ang inyong negosyo? It's been a family business since our childhood. 1932 pa lang nag-exist ng Enriquez. Hindi pa siya funeral before. It's a furniture shop. Ano po ang qualification para maging isang embalsamador? Dapat alam mo ang human anatomy, dapat alam mo yung biology, dapat alam mo yung maraming psychology pa nga, kasali pa nga doon eh. Ano po ang tawag sa mga umaasikaso sa bangkay? Isa, is yung tinatawag na undertakers. So ang embalmer kasi kuminsan, mostly yung trabaho ng licensed embalmer is to supervise. But we also do yung practice ng pag-embalm. Pero most of the time, we supervise and we make sure tama yung ginagawa ng isang undertaker, which is siya yung humahawak sa patay. Ano naman po yung pinakamahirap at pinakamadaling i-embalsamo? Usually, mag-decompose. Kasi there's no way na ma-recover mo pa yung matanggal yung amoy eh. The only thing you can do is at least to sanitize the remains and to bring it back to the most pleasing look that you can do during the time. Mahirap kasi for example, if binabagay mo kanina by accident, tinapakan ng truck yung mukha, how will you restore that? Ayun, it will take time. Basta nagkasakit lang, simple lang yun kasi syempre hindi pa naman usually mga namamatay sa sakit hindi naman sila mabot sa point na mag-decompose agad eh. Kasi usually within 8 hours tumatawag na sila ng funeral to assist them eh. Hindi mo siya kailangan i-embalm agad kasi kailangan ma-determine mo ano bang cause of death to secure yourself following the universal precautionary measure set by the DOH. May dinala na po bang i-imbalsamo pero buhay pa po pala? Nangyayari yun. We experienced that already before. May dinala dito na heart attack and then while on the process of waiting for the family to decide na imbalsamuin siya, bigla siya naka-recover. And then we bring it back to the hospital. Then after 2 days namatay din. Totoo po bang umiinom ng alak ang mga undertaker o embalsamador po bago mag-embalsamo? Hindi totoo yun. Ba't ka nalakas sa loob? Ano bang akala mo sa embalming? Nakakatakot? Totoo po bang tinatanggal ang lamang loob ng mga iniimbalsamong bangkay? It's not even allowed eh. Nabuksan mo yung katawan ng tao eh. Unless you have the authority pagka inisyuhan ka ng autopsy, kukunin namin yung pinaka-main na ugat, doon kami mag-i-inject ng gamot, hindi mag-circulate din sa buong katawan. Ang pag-iimbalsamo ay hindi basta-bastang trabaho. Ang bawat pagod at hirap nila ay napapawi kapag ang pamilyang naiwan ng yumao ay kanilang napapagaan. Kadalasan may nakikita itong nakakatakot, ngunit sila ang nagbibigay ng magandang serbisyo sa mga namayapa tungo sa huli nilang hantungan.